Bilang isang rider, napakahalaga sa atin ang top box. Ito ay lagayan natin ng mga gamit, documents, groceries, mga kapote, mga gamit sa rider, at iba pa. Ngunit alam nyo ba na kailangan mo itong iparehistro? Ayon sa LTO, kapag ang iyong top box o saddle bags ay hindi nakarehistro, maaari kang magmulta ng nasa 5,000 pesos. What? Sa video na ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang mga top box na kailangan ng registration, magkano ang gagastusin sa pagpaparehistro, at kung ano-ano yung mga pamantayan ng LTO pagdating sa top box at saddle boxes. Ito yung mga customs made, no? Ito yung sa mga ginagamit minsan ng mga food delivery. Yan, requirement po talaga yan na ma-inspect ng LTO and at the same time, may apply for registration. Paging bagay ang top box o saddle bag sa ating mga motor, lalo na sa mga motor na walang mga compartment, kagaya ng mga raider, mga sniper, at iba pang mga underbone na walang mga compartment box. Pero dahil dito, yung iba ay bumibili ng top box o yung alloy at saka yung GB box kung tinatawag natin. Ngunit di nila alam na ang mga ito ay may mga pamantayan din pala ang LTO. Region 11 ay hinuhuli na ang mga naka-top box at saddle bags at mga may iba pang box sa kanilang motor. Ano nga ba ang top box? Ang top box, ito yung mga nakakabit sa likuran ng ating motor. Usually ito ay GB box, gawa sa plastic o gawa sa alloy. Ito naman yung mga alloy top box. Ang saddle bag naman, ito yung mga nasa gilid ng motor, nasa bandang likuran. Parte kadalasan ito gawa sa leather, gawa sa balat, o gawa sa plastic din, at saka sa bag lang. Ang customized top box naman, ito yung mga box na ginawa mismo o pinapabricate na hindi dumaan sa DTI, gaya na gamit ng ating mga delivery riders kagaya ng McDo, Jollibee, KFC at iba pang mga food delivery riders. Pati nga sa mga baterya ay ginagamit din itong ginagawang top box. Pagdating sa top box, ayon sa LTO, ang kanilang inaaprobahan o ang kanilang pinapayagan lamang na hindi na kailangan ng registration o maximum na laki ng top box ay dapat yung kasya lamang ang full face helmet. Ibig sabihin, kung lumagpas pa dito, ay kailangan mo nang iparehistro. Dapat din ang iyong top box ay aprobado ng DTI. Makikita niyo naman dito kung dumaan ito sa inspection. Napakahalaga kasi na ma-inspeksyon ng DTI ang ating mga top box para masiguro ang quality ng mga ito. Dahil ang nakasalalay dito ay ang ating kaligtasan at ang kaligtasan ng ating mga nakakasabay sa kalsada. Hindi rin naman lingid sa kaalaman ninyo na may mga nalalaglagan ng top box at mga nababalian ng top box bracket. Minsan kasi nagiging cause din ito ng aksidente sa daan. Pag yung kasunod mo ay masagasaan yan, maaari din siyang masemplang. Pagdating naman sa saddle bag, dapat ay pagkaka-install nito ay properly din na naka-attach, hindi maalog. Dapat din ay hindi ito lalagpas sa upuan sa likod. Dapat mas mababa siya o pantay. Iba't ibang klase ang saddle bag. Mayroon yung gawang bag o mayroon din yung gawang metal, meron din yung parang plastic. Ito yung sa mga GB box din na nakaginagawang saddle bags o side bags. Ilan pa sa mga bag o box na gamit natin ng mga kapwa natin riders ay yung mga ginagamit sa mga fast food o yung mga delivery riders, yung mga Grab, Lalamove, ay yung mga bag lamang ito. Hindi naman na ito nire-required ng registration. Mayroong mga lugar na hindi hinuhuli ang iyong mga bag. Meron din mga lugar sa Pilipinas na hinuhuli ito. Kaya alamin nyo na lang muna sa inyong mga area kung hinuhuli ba ang ganyang bag. Kasi meron din namang hindi. Gaya ng sinabi ko kanina, meron ding hinuhuli. Kung natsambahan ka, 5,000 pesos ay yung babayaran. Dapat din ikaw ay holder ng professional driver's license. Narito ang mga pamantayan ng LTO pagdating sa mga box at saddle boxes o pagdating sa mga top box at mga saddle bag at mga custom box. Una, yung box dapat ay securely attached sa motorsiklo, hindi maalog, hindi umuuga-uga or matibay ang pagkakakabit nito. Dapat din ang box ay hindi siya lalagpas sa 2x2 feet. Ibig sabihin, 2 feet per kwadrado. Kaya kapag lumagpas ka doon ay meron ng violation. Dapat din yung top box ay hindi ito nakakaharang sa view ng side mirror ng rider. Narito naman ang mga pamantayan ng LTO pagdating sa custom. Ito yung customized na saddle bags at top box. Dapat yung box ay naka-attach din ng properly sa inyong motor, hindi maalog, hindi makalampag, at
dapat mahigpit ang pagkakakabit ninyo. Dapat din yung installation ng saddlebag ay hindi mas mataas sa iyong upuan ng motorsiklo. Pantay o mas mababa ng kaunti ay naalaw ito ng LTO. Dapat din yung bag or box ay hindi lalagpas ng 14 inches kwadrado. Dapat din yung haba ng box ay hindi lalagpas sa tail light ng inyong motorsiklo. Ano nga ba ang karampatang penalty para sa mga hindi nakasunod sa pamantayan ng LTO pagdating sa top box o saddlebags? Ayon sa LTO, kapag ikaw ay lumabag sa pagdating sa pamantayan nila sa top box, hindi mo nasunod ang kanilang requirement, ikaw ay magmumulta ng nasa 5,000 pesos. Pero kapag nirehistro mo yan, ay nasa 100 pesos lamang ang iyong magagastos. Dapat din ang maximum ng inyong box ay hindi lalagpas sa 2 feet ang lapad, 2 feet ang haba, 2 feet din ang taas. Ayon yan sa LTO. Dapat din hindi nahaharangan ng inyong box ang inyong side mirror. Pagdating naman sa pagpaparehistro ng iyong box, ano nga ba ang mga requirements at proseso? Una, ihanda ang Xerox lang ng iyong ORCR. Dapat updated ito, yung rehistro. Kung hindi ito rehistro, pwede mo rin ito isabay sa iyong registration. Pumunta sa LTO, dalhin ang iyong motor at ang iyong box o bag. Pumunta sa inspection. Pagkatapos ma-check ang iyong papeles at ang iyong box o bag, papuntahin ka na sa evaluator. Umupo ka muna, tatawagin ka na lang. After ng evaluator, tatawagin ka sa cashier. Pagbabayarin ka na ng 110 pesos sa box lamang ito o sa bag registration. Pagkatapos po ka muna, tawagin ka na ulit sa releasing. Makukuha mo na ang rehistro ng iyong box o bag. Valid ito ng 1 taon. Pwede mo itong isabay sa pagpaparehistro ng iyong plaka ng iyong motorsiklo. Okay, ayun mga ka-rides, ayun lang muna ang may share ko regarding sa pagpaparehistro ng iyong top box o saddlebag. Kapag ang iyong top box ay nabili mo sa market, dumaan sa DTI registration o dumaan sa DTI inspection, hindi mo na kailangan ito parehistro sa LTO. Basta may maximum lamang ito ng 2 helmet. Kapag lumagpas doon, ay meron ka ng penalty. Kailangan mo na itong iparehistro. Courier rider naman o mga Grab food riders, Lalamove, Panda, ay hindi mo naman kailangan iparehistro. Pero depende pa rin sa inyong area kasi may mga lugar talaga na hinuhuli o required iparehistro ang inyong mga bag. Lalo na sa Region 11. Pero sa ngayon naman ay pinahinto na muna ng LTO ang panguhuli nila ng mga bag. Pagdating naman sa mga saddlebags, dapat lamang ay natupad mo yung pamantayan ng LTO na hindi dapat lalagpas sa upuan ang iyong saddlebag. Dapat ispantay ito o mas bababa ng kaunti. Para sa mga karagdagang pang video, yung mga bago lang sa aking YouTube channel, please subscribe na rin kayo para magiging updated kayo kung meron pang mga update galing sa LTO. Share is caring!